Eto mga kababayan, Presiding Officer Senador Cheese Escudero at Senador Amy Marcos sinuplak ang witness ng persecution na si Attorney Jeremy Lotoc, isang Regional Director ng NBI-BARMM. Ito'y matapos mapansin ang magkakaparehong diumano'y pagkakamali sa mga isinumite niyang dokumento sa Senado. Hindi nga po napigilan ni Escudero at Marcos na sitahin ang kredibilidad ng mga papeles at tahasang tinanong ang abogado kung ito daw ba ay typo. Bukod po dyan, pati ang Sopoena ay question din matapos mapag-alaman na isa umanong typo. Sa bandang huli naman mga kababayan ay iginiit ni Escudero na hayaan na lamang ang mga dokumento ang magsalita para sa kanilang sarili upang magsilbing pinakamainam na ebidensya sa kaso panoorin. Typo na yung Attorney Lotoc, typo na yung affidavit. Attorney Lotoc, typo na yung affidavit mo, typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you looking at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotoc? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pwede patingin ako. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati yung Ito po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Ito na nga. Pirmado ninyo eh. Page 6, Counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That will be the best evidence of it, if at all, of the dates of either the subpoena and or the affidavit. Yes, Presiding Officer, just to provide our witness a chance to correct himself for the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Samantala mga kababayan, marami po ngayon ang nagtatanong kung ang pangalawang witness daw ba ng persecution na si Attorney Jeremy Lotoc ay kapani-paniwala dahil umano ito ay kasalukuyang nahaharap sa maraming kaso sa Ombudsman at isa umano sa kasong kinakaharap nitong si Attorney Lotoc na naisampa sa Ombudsman ang kasong perjury. Ang perjury daw mga kababayan ay kriminal pagkakasala ng sadyang pagsisinungaling o paggawa ng maling pahayag pagkatapos manumpa ng ayon sa batas na panunumpang magsabi ng totoo. Halintulad na lamang sa kasalukuyang pagdinig ay tila maraming butas umanong nakikita kay Lotoc. Samantala mga kababayan, ito pala ang pinaka-highlights ng nasabing video na diumano'y pagbabanta ni VP Sara Duterte sa mag-asawang Bongbong Marcos, Liza Marcos at Martin Romualdez matapos ipalabas ito sa Senado na parang ginagawang short reels. Ibig sabihin hindi lahat ng sinasabi ni VP Sara ay kanilang peniplay eh. Ginagawa daw kasi nilang reels. Ninyong lahat. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. You sent me written instructions. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak ka. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Wala nga kayong isang proof na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds. Meron ng white envelope. Bongbong Marcos, presidente ka. May speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Namimigay ng pera na para bang kanya, Martin Romualdez, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Wala ka ng pera. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo
negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, media, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis niyo lahat ng kompetisyon ninyo. Naiiwan ang Pogo mo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan, certification lang ng congressman. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ayan po mga kababayan ang pinaka-highlights ng video kung saan ay hindi umano yan pinalabas o peniplay ng kumpleto sa Day 4 impeachment trial sa Senado.